Kabanata 16:21. Nagtungo si James sa gusali kasama si Xavier. Pagpasok sa opisina, ibinigay niya si Xavier kay Quincy at sinabing, "Ipauwi ko siya sa iyo." "Bakit? Aalis ka na ba?" Napatingin kay James ang mukhang glamorous na si Quincy na nakasuot ng pulang business attire. "Ma'am," tumango si James at sinabing, "Wala akong masyadong alam dito. Mag-leave ako." "James, alam mo kung gaano ka-crucial si Xavier sa mga plano natin. Kung aalis ka, walang sino man ang makakasiguro sa kanyang kaligtasan. Tama iyan. Kailangan mo akong protektahan." Nagmamadaling sabi ni Xavier. Natakot si Xavier. Nakatago siya sa Mascooyay noon. Ngayong nasaksihan na niya ang napakalaking kapangyarihan ng mga martial artist. Natakot siya para sa kanyang buhay. Kailangan niya ng proteksyon ni James. Tinapik-tapik ni James ang kanyang likod at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Aayusin ko na may magpoprotekta sa iyo." Ang nakikita banta ni James ay nawala. Hindi lamang iyon. Ngunit ang mga dayuhang puwersa ay hindi maglalakas loob na nagpapakita ng kanilang sarili sa kabisera sa sikat ng araw. Gayunpaman, kailangan pa rin ni James ng mga bodyguard para protektahan si Xavier. Pagkasabi niya noon ay kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Thea. Hindi nagtagal, natuloy ang tawag, at ang malambing na boses ni Thea ay nanggaling sa telepono. "What's wrong, darling? May nangyari ba?" Putol ni James sa paghabol. "Thea, ayusin ang ilang makapangyarihang martial artist at ipadala sila sa New Era Commerce bilang mga bodyguard ni Xavier." "Walang problema. Titignan ko ito kaagad." Ibinaba ni Thea ang telepono at nagsimulang mag-ayos. Samantala, sa New Era Commerce, tanong ni Quincy, "Maraming tao ang pumunta rito para sa iyo ngayon. Sigurado ka bang ayaw mong magpakita ng sarili at magbigay ng talumpati sa pulong?" Umiling si James. "Hindi na kailangan yan. Ang mga taong gustong makita ako ay matatahimik kapag nakita nila si Xavier. Tsaka nakikipagtulungan na ako kay Sky. Hanggat wala siya rito, wala akong dapat ipag-alala." "Talaga?" Natigilan. Nagtanong si Quincy, "Anong uri ng kasunduan sa pakikipagtulungan ang napagkasunduan ninyong dalawa?" "Wala masyado," sabi ni James. "Gusto ni Sky na magtungo ako sa kanluran kasama siya kapag nasa ilalim ko na si Saul. Siya ay nagtagumpay ng aking tulong laban sa isang tiyak na puwersa sa kanluran. Nakikita ko, tiyak na magiging maayos ang mga bagay hanggat ang Orient Commerce ay nananatili sa labas nito. Tanging ang mga labi ng Gu sect ang natitira." Napangiti si Quincy. "Binabati kita sa pagiging bagong hari ng Saul." Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Alam mo namang hindi ako interesadong maging hari. Kapag naayos na ang lahat, aalis ako sa punong bayan at mamuhay ng hiwalay." Nang marinig ito, nadismaya si Quincy. Gayunpaman, agad niyang itinago ang kanyang nakakakilabot na ekspresyon at nakangiting sinabi, "Sige, sapat na ang panggulo. Dumating na ang mga bisita. Kailangan kong bumalik sa trabaho." "Ma'am," bahagyang tumango si James at sinabing, "Go on." Then, hindi agad nakaalis si James dahil sa kaligtasan ni Xavier. Kaya, matiyag ang naghintay siya sa loob ng New Era Commerce para dumating ang mga martial artist ng Celestial Sect. Pagkarating nila ay pa-impulse siyang tumalikod para umalis. Sabay uwi niya. Pagpasok sa bahay, lumapit si Thea sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Naging maayos ba ang lahat? Darling, may nangyaring hindi inaasahan sa daan. Gayunpaman, naging maayos pa rin ang mga bagay-bagay." Nang marinig ito, nag-aalalang tanong ni Thea, "Anong ibig mong sabihin?" Isinalaysay ni James ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap.
Tapos, tinanong niya, Thea, ano ang opinyon mo sa Vampire Clan? Ano bang meron sa kanila na willing si Sky na ibigay sa akin si Sol ng ganun-ganun lang? Umiling si Thea at sinabing, hindi ko rin alam, pero isang taksil na paglalakbay ang naghihintay sa iyo. Paano ka pumayag sa mga kahilingan ni Sky nang walang ingat? Nagkibit balikat si James at sinabing, I had no choice under those circumstances. Bukod dito, ang pagsang-ayon sa kanyang mga serbisyo ay kapaki-pakinabang din sa akin. Ang paglutas sa mga usapan ni Sol ay hindi naging ganito kadali. Kung tungkol sa paglalakbay sa kanluran, gagawin ko ang mga organisasyong pagsasaayos pagkatapos malutas ang lahat dito. Umupo si James at nag-isip sandali. Pagkatapos, sinabi niya, sa tingin mo ba ay may kaugnayan ang Vampire Clan sa mga dragon? Mga dragon, natigilan si Thea, Kabanata 16:22, hindi marami ang nakarinig ng mga dragon. At nalaman lamang ni James ang kanilang pag-iral mula kay Thomas. Bilang sect leader ng Celestial Sect, kahit si Thea ay hindi pa narinig ang tungkol sa kanila. Pagkatapos ng lahat, nangyari ito malapit sa 1300 taon na ang nakalilipas. Hindi banggitin na mayroong walang bisa sa mga pahina ng kasaysayan. Kahit sa loob ng Sol, piling iilan lamang ang may impormasyon tungkol sa usapin. Nagtataka na tumingin si Thea kay James at nagtanong, anong mga dragon? Nagkwento si James tungkol sa mga dragon sa kanya. Samantala, ang Grand Patriarch ng Vampire Clan isang Dragon Slayer ay nahawahan ng dugo ng dragon habang pinapatay niya ang dragon. Nagbunga ito ng Vampire Clan ngayon. Pagkasabi niya noon ay napatingin siya kay Thea. Thea, sabi ni Callan, sa pamamagitan lang ng exchange transfusion ay maliligtas ka. Gayunpaman, hindi magagawa ng ordinaryong dugo ang lansihin. Ang kabaligtaran, sa palagay ko, ay totoo para sa dugo ng dragon. That's the main reason why I accepted Sky's demands. Ang Vampire Clan ay malapit lamang na nauugnay sa isang bagay mga dragon. Pumayag ako sa mga kondisyon ni Sky dahil gusto kong matuto pa tungkol sa panloob na sitwasyon ng Vampire Clan at tungkol sa mga dragon. Kung makakapatay ako ng dragon, maliligtas ang buhay mo. Hindi pwede. Umiling si Thea at sinabing, ikaw ang nagsabi sa akin na iilan lang ang nakaligtas sa ekspedisyon ng pagpatay ng dragon 1 milenyo ang nakalipas. Kung kahit na hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang dragon. Bakit sa tingin mo ang mga martial artists ngayon ay makakamit ang gayong tagumpay? Sa anumang kaso, hindi ako papayag para dito. Nakangiting sabi ni James, don't worry, I won't act recklessly. Gagawa lang ako ng hakbang pagkatapos ng maingat na pagbalangkas ng aking mga plano. Tsaka may ilang taon ka pang natitira para umalis. Baka makatawid ako sa ika-9 ranggo noon, siguro, dahil sa ayaw niyang magtagal sa paksang ito. Tinapos na ni Thea ang usapan. Ang kanilang kasalukuyang prioridad ay upang malutas ang mga usapin sa loob ng Sol. Hanggat ang Orient Commerce ay nag-iisa, magiging maayos ang mga bagay para kay James. Ngayon, gusto lang niyang mabuntis ang anak ni James. Sa pag-iisip tungkol dito, namula siya, darling, nakagat niya ang labi niya. Natigilan si James. Gusto kita. Pagkasabi niya nun. Sinunggaban niya si James. Magdamag silang nakahiga sa kama. Samantala, ang unang taunang pangkalahatang pagpupulong ng New Era Commerce ay isang matunag na tagumpay. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Kinabukasan, umalis si James katabi si Thea kaninang madaling araw. Nagtungo sila sa Divine Sword Villa upang saksihan ang paglikha ng Dragon Slayer. Alam ni James ang tungkol sa pinagmulan ng Dragon Slayer. Ito ay isang espada na partikular na ginawa upang pumatay ng isang dragon. Dahil siya, kailangan na ngayon ng dugo ng dragon.
Ang kanyang pagkakataong makapatay ng dragon ay tataas ng gusto kung mayroon siyang espada. Sumakay ang dalawa sa isang pribadong eroplano at nagtungo sa kalapit na lungsod ng Divine Swordvilla. Doon, sumakay sila ng helicopter sa rehiyon ng militar at tumungo sa destinasyon. Pagkababa nila, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. "Darling," biglang nagsalita si Thea. Tumingin sa kanya si James at nagtanong. "Anong problema?" Ngumisi si Thea. "Sa pagkakaintindi ko, ang Invincible Body CD ang may kakayahan sa pagtatanggol sa mundo. Samantala, ang murderous energy na nililinang ko ang may nakikitang kapangyarihan. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung magkabanggaan sila?" Umikot si James at kinurot ang bewang ni Thea. "Pagod ka na bang mabuhay?" "Aw! Aw!" Nakakakiliti. Tumawa si Thea. "Kung ganoon, ano sa tingin mo ang paghahambing ng iyong Blade of Justice sa aking malevolent sword?" "Huwag na, darling. Ayokong masaktan ka ng hindi sinasadya." "Paf! Hindi naman ako mahina gaya ng iniisip mo. Alam mo, hindi nasisiyahan si Thea." "Hoy! Fair na, hindi masakit." Kabanata 16:23. Na-curious si Thea kung sino ang mas malakas siya o si James. Si James, sa kabilang banda, ay walang interes na makipagkumpetensya kahit ano. "Siyempre ikaw ang magiging mas malakas. Ikaw ang sect leader ng Celestial Sect." Nakangiting sabi ni James. "Boring." Agad namang nawala ng interes si Thea. Sa pag-akyat nila sa bundok, masaya silang nag-chit-chat. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa gate ng Divine Swordvilla. Dahil maraming invitation letters ang ipinadala, ang Divine Swordvilla ay napuno ng mga tao sa labas. Samantala, sinusuri ng mga alagad ni Divine Swordvilla ang mga sulat. Ang mga may wastong liham ng imbitasyon lamang ang papayagang makadaan. Pagdating, sina James at Thea ay agad na naging bida sa palabas. Panay ang tingin ng lahat sa kanila lalo na si Thea, nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang maselang figure, ang kanyang hubog na anyo, at ang kanyang mahabang kulay pilak na buhok. Tanging nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Thea Callahan, sect leader ng Celestial Sect. James Caden. Hindi ko inaasahan na nandito sila. Kung nandito sila para sa Dragon Slayer, wala na tayong pagkakataon. Maraming nag-uusap sa pabulong. Nang marinig ito, napangiti si James. Dragon Slayer, may iba siyang plano. Hinayla niya si Thea, bamulong ito sa tenga niya. "To be honest, I'm really tempted to go after Dragon Slayer. Kapag nakuha ko na ang dugo ng dragon pagkatapos itong patayin, maliligtas ang iyong buhay." Itinaas ni Thea ang malevolent sword sa kanyang kamay at ngumiti. "Hayaan mo akong tulungan ka." "Hahaha," tawa ni James. James. Isang malakas na tawa ang nagmula sa loob ng Divine Swordvilla. Pagkatapos, lumabas ang isang 40 taong gulang na lalaki. Tumingin si James sa lalaki at nakangiting sinabi, "Callan." Lumapit si Callan kay James at sinabing, "Sige na, hindi na kailangang suriin pa ang invitation letter mo. Pwede kang pumasok kaagad." Sa ilalim ng gabay ni Callan, pumasok si James sa Divine Swordvilla. Sa isang silid sa looban ng Divine Swordvilla. "Callan, balak kong habulin ang Dragon Slayer." "Ano?" Natigilan si Callan. Pagkatapos, naalala niya ang kanyang sarili at tumingin kay James. Nagtanong, "Kakasabi mo lang bang balak mong habulin ang Dragon Slayer?" "Shit! Manahimik ka," bulong ni James. "Bakit kailangan mong sumigaw? Gusto mo bang malaman ang lahat dito?" Tumingin sa kanya si Callan, naguguluhan, at nagtanong, "Pero akala ko nasa iyo na ang Blade of Justice. Not to mention na nag-ground na ito. Ano ang silbi ng pagkuha din ng Dragon Slayer?" Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni James. "Nakarinig ka na ba ng mga dragon?"
Ma'am, tumango si Callan at sinabing, hindi ko alam noon. Sa nakalipas na ilang araw, sinabi sa akin ni Wayland ang tungkol sa pinagmula ng Divine Sword Vilya at Dragon Slayer. Sabi ni James, alam mo na ang kalagayan ni Thea. Kailangan niya ng pagsasalin ng dugo upang mabuhay. Gayunpaman, dahil ang kanyang dugo ay nahaluan ng dugo ng Spirit Turtle, ang ordinaryong dugo ay hindi magagawa ang lansihin. Dugo ng dragon lang ang may pagkakataon. Pagkasabi niya noon ay hinawakan niya ang kamay ni Thea. Plano kong patayin ang dragon gamit ang Dragon Slayer. Sa ganoong paraan, magagamit ko ang dugo nito para iligtas si Thea. Nang marinig ito, nawala sa pag-iisip si Callan. Sa lahat ng ito, nag-aalala siya sa Dragon Slayer na mahulog sa mga kamay ng masasama. Ito ay magkakaroon ng mapaminsalang kahihinatnan para kay Saul at maging sa mundo. Kung si James ang naging wielder ng Dragon Slayer, siya ay magiging kalmado. Kung tutuusin, nagtiwala siya sa personalidad ni James. Sige. Bibigyan kita ng tulong. Tumawa si Callan at sinabing. Ngunit narinig ko mula kay Wayland na may sariling kamalayan ang Dragon Slayer. Walang sino man ang makakakontrol sa espada ayon sa gusto niya. Makikita natin. Napangiti si James at sinabing. Kung hindi ito gumana, sana, kaunti lang ang alam ni James tungkol sa Dragon Slayer. Bagamat iyon ang kanyang plano. Ipauwi na lang niya ang lahat sa tadhana. James, sa tingin ko posible, tuwang-tuwang sabi ni Callan. Minsan sinabi sa akin ni Wayland na isang tao lang ang nakatayo. Maaaring gamitin ito ng karakter. Sa tingin ko dapat mong subukan ito. Bibigyan kita ng tulong. Pagkasabi niya noon ay napatingin siya kay Thea. Kasama ni Thea, ang sect leader ng Celestial Sect. Sa tabi mo. Ang pagkakataon mong makakuha ng Dragon Slayer ay higit sa 75%. Makikita natin, hindi minamadali ni James ang mga bagay-bagay. Tutal may 3 araw pa siya. Maghintay ka rito. Lalabas ako at tingnan ko ang mga martial artist na dumating. Tumalikod na si Callan para umalis. Samantala, may tiyagang naghihintay sina James at Thea sa kwarto. Makalipas ang humigit kumulang 20 minuto. Bumalik si Callan. Not bad, sabi ni Callan habang tinutulak ang pinto. Nakita ko ang maraming makapangyarihang martial artist. Naintriga. Nagtanong si James. Sino ang dumating? Narito ang iyong lolo, si Thomas, at si Simon Cabral ng Mount Thunder Sect. Nandito rin ang ilan sa pamilyang Blythe. Si Sky. Isa sa pinakamakapangyarihang subordinate ni Lance. At maging si Xavier Lee, ang nag-alis ng mga Lee sa capital. Maraming pangalan ang binanggit ni Callan. At saka, nandito rin si Master Maha ng Sylvan Sect at Tanner Davies. Ito ang mga makapangyarihang martial artist na nagpino sa kaibuturan ng Spirit Turtle. Napakarami sa kanila. Kumunot ang noo ni James. Hindi lamang yan. Patuloy ni Callan. Lahat ito ay mga Solin martial artists lang. Marami ring dayuhan ang dumating. Ang First Blood Emperor, Arsobispo Paul Ores ng Paul Ores Sect, at maging isang kinatawan ng mga taong lobo ay narito. Bagamat malaki ang bilang nila, tumingin siya kina James at Thea at nagpatuloy. Wala silang pagkakataong laban sa inyong dalawa kahit pagsamahin nila ang kanilang lakas. Napangiti si James at sinabing, sobrang halaga mo ang aking mga kakayahan. Sabi ni Callan, nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi siya pinabulaanan ni James. 3 araw na lang ang natitira bago malikha ang Dragon Slayer. Sa sandaling ito, siya ay nagpapahinga ng mabuti upang matiyak na ang kanyang katawan ay nananatili sa lahat ng bagay. Iyon lang ang paraan para makuha niya ang Dragon Slayer sa core ng battle. Sa mga sumunod na araw, nanatili lang si James sa loob ng kanyang silid. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 araw. 1 araw na lang ang natitira.
Sa gabi bago ang paglikha ng Dragon Slayer. Sa yungib sa loob ng bundok. Ang ilang mga panday ay mano-manong nagpapatakbo ng isang ubusan. Samantala, isang espada ang nagniningas sa loob ng pagan. Maraming tao mula sa Divine Sword Villa ang nakatayo sa hindi kalayuan. Nanguna si Waylon, ang may-ari ng Divine Sword Villa. Biglang sumigaw si Waylon. Lahat, 1 milenyo ang hinintay nating dumating ang araw na ito. Sa wakas, ngayon ang araw na nilikha ang Dragon Slayer. Ngayon, ihandog natin ang ating dugo para sa espada. Habang sinasabi niya iyon, kinuha niya ang isang espada mula sa mga kamay ng isang gwardya sa tabi niya at hiniwa ang kanyang daliri. Pagkatapos, sumunod ang lahat, tumulo ang mga patak ng dugo. Pagkatapos, nagtipon sila at lumipad papunta sa pagan. Sa sandaling nadikit ang Dragon Slayer sa dugo, bigla itong nanginginig ng husto. Boom! Sa isang iglap, ang pagan ay sumabog. At ang nakakabinging pagsabog ay yumanig sa buong bulubunduki na nasa loob ng Divine Sword Villa. Kabanata 1625, Whoosh! Habang sumasabog ang furnace, biglang nagradiated ang Dragon Slayer ng pulang glow na pumailanglang pataas at nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Nakakatakot na aura, isinilang ang isang banal na espada. Sa sandaling nangyari ang pagsabog, lahat ay nagmamadaling lumabas sa kanilang tirahan. Nang makita nila ang pulang glow at ang nakakatakot na aura, hindi nila napigil ang mapasigaw, tulad ng inaasahan sa isang banal na espada na huwad para sa 1 milenyo. Hahaha, magiging maayos ang espadang ito. Lumakas ang tawa. Pagkatapos, isang figure ang sumugod patungo sa bundok. Sabay na nagmamadaling lumabas ng kwarto sina James at Thea. Sa sandaling tumakbo sila palabas ng bahay. Nakita nila ang pulang glow na pumailanglang sa langit. Nakakatakot na aura, bulalas ni Thea. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang malevolent sword sa kanyang mga kamay. Ganoon din ang nangyari sa Blade of Justice ni James. Na yumanig ng marahas na parang pinasigla ng isang malakas na puwersa. Malapit na akong mawalan ng kontrol sa malevolent sword. Bulalas ni Thea, malapit nang sumiklab ang isang matinding labanan dito. Umalis ka na Thea, nang makitang marami na ang tumungo sa direksyon ng bundok. Nag-alala siya sa kaligtasan ni Thea. Nagmamadali niyang sinabi, hintayin mo ako sa labas ng Divine Sword Villa. Hindi pwede. Mahigpit na hinawakan ni Thea ang malevolent sword at sinabing may determinasyon. Walang paraan na aalis ako mag-isa. Mananatili ako at tutulungan kang makakuha ng Dragon Slayer. Humalabog. Malakas na nanginginig ang malevolent sword habang sinusubukan nitong umalis sa kaluban nito. Umalis ngayon. Sumigaw si James. Napakasama ng Dragon Slayer. Lalamunan nito ang bawat espada sa paligid nito. Kung mananatili ka rito, baka mawala pa sa iyo ang malevolent sword. Ibinahagi ni Thea ang isang katulad na opinyon. Ang malakas na aura ng Dragon Slayer ay nakaapekto sa malevolent sword. Hindi na niya ito mahawakan ng mahigpit sa ilalim ng kanyang kontrol. Maghihintay ako sa labas. Mag-ingat ka, ha? Hindi nag-atubili si Thea. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay. Mabilis siyang tumakas. Sa sandaling iyon, lumutang ang Dragon Slayer ng 30 metros sa hangin. Umiikot at umiikot habang hinihila nito ang lahat ng mga espada ng mga martial artist sa paligid papunta dito. Pagkatapos, ang mga espada ay natunaw ng Dragon Slayer. Nang makita ito, namutla ang mukha ng lahat. At hindi na sila nang ahas na lumapit dito. Samantala, mahigpit na hinawakan ni James ang Blade of Justice. Gayunpaman, hindi niya nagawang protektahan ang espada. Sa sandaling lumipad ang Blade of Justice patungo sa Dragon Slayer. Ang kapangyarihan ng huli ay tila nabalisa ang una.
na nagdulot ng nakakasilaw na ginintoang liwanag na nagpapaliwanag sa napakaitim na kalangitan. Ang aura ng ginintoang liwanag ay sumambulat at ganap na pinigilan ang pulang glow. Sa sandaling iyon, nagbanggaan ang dalawang swords powers sa natigilan si James nang makita ito. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang Blade of Justice. Ang lakas na pinalabas ng espada sa sandaling ito ay lumampas na sa kapangyarihan ng isang 8th rank Grandmaster. Napatulala din ang iba. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Blade of Justice at Dragon Slayer ay dahan-daang humarap sa isa. Sa ilalim ng maingat na tingin ng lahat, ang dalawang espada ay nagsanib sa isa. Habang sila ay nagsanib, ang aura na kanilang inilalabas ay lalong lumakas. Natigilan ang lahat sa Divine Sword Vilya. Kaninong espada iyon? Bakit nagsanib ang dalawang espada? Kabanata 16:26. Iyan ang espada ni James. Nakikita ko iyon. Pero ano ang nangyayari? Bakit sumanib ang espada ni James sa Dragon Slayer? Marami ang natigilan nang makita ang dalawang espada na nagsanib. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Tinitigan ni Waylon ang dalawang espada sa langit. Bumulong siya. Maaaring ang espada ni James ay ang espada na pinanday ni King Quavon. Isang sect elder ng Divine Sword Vilya ang nagtanong. Waylon, alam mo ba kung ano ang nangyayari dito? Paliwanag ni Waylon. Ang espadang pinanday ni King Quavon, na tinawag na Primordial Sword, ay pinanday gamit ang Asinium Steel. Samantala, ang Dragon Slayer ay pinik gamit ang isang anyo ng Quartz Steel. Batay sa mga sinaunang teksto ng Divine Sword Vilya, ang Quartz Steel ay naiwan ng pekay ni King Quavon ang Primordial Sword. Kung ganoon ang kaso, posibleng magsanib ang dalawang espada bilang isa. Gayunpaman, nagtatanong ito, bakit? Ang pagsasama ng dalawang espada ay lumampas sa inaasahan ni Waylon. Dahil kumpleto na ang Dragon Slayer, kailangan lang nito ang dugo ng makapangyarihang martial artist para makakuha ng lakas. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Sumanib ang Dragon Slayer sa espada ni James. Maaari pa bang tawaging Dragon Slayer ang espadang ito? Hindi ito maisip ni Waylon. Nataranta ang lahat na tumingin sa dalawang espadang nagsanib sa langit. Matingkad na pula pa rin ang kulay ng Dragon Slayer. Samantala, pagkatapos sumanib sa Dragon Slayer, dahan-daang natunaw ang Blade of Justice. Habang kumikinang ang Blade of Justice ng isang gintong liwanag, natunaw ito sa isang gintong likido at ikinakabit ang sarili sa ibabaw ng Dragon Slayer. Ang buong proseso ay tumagal ng isang buong gabi. Walang nang ahas na kumilos ng walang ingat sa kabuuan nito. Nakatayo lang ang lahat at nakatingin. Kahit na wala silang ideya kung ano ang nangyari. Alam nila na isang hindi magaganap na banal na espada ay ipinanganak. Hinihintay nilang tuluyang magsanib ang dalawang espada sa isa. Kapag nangyari iyon, darating na ang panahon para bawiin nila ang espada. Sa labas ng Divine Sword Vilya, kahit nakaalis na si Thea, hindi siya masyadong gumala. Nananatili sa isang lugar kung saan hindi maabot ng aura ng Dragon Slayer ang Malevolent Sword. Pinanood niya ang dalawang espada na nagsanib. At ang Blade of Justice ay natunaw at naging isang gintong likido na nakakabit sa ibabaw ng Dragon Slayer. Naging malungkot ang ekspresyon niya. Nawala na ba ang Blade of Justice? Pagkatapos ng isang buong gabi ng pagsasanib, ang Dragon Slayer, na ngayon ay 2 metro na ang haba, ay kumislap ng isang gintong liwanag. Ang ulo ng isang dragon ay inukit sa hilt ng espada, at ang katawan nito ay natatakpan ng kaliskis ng dragon. Mula sa malayo, mapagkakamala na ang espada ay isang gintong dragon na 2 metro ang haba na lumulutang sa kalangitan. Pagsapit ng bukang liwayway, nawala ang aura ng Dragon Slayer, at ang gintong liwanag na naaninag nito ay naging madilim. Ang tibak na ito ay magiging akin.
Sa sandaling iyon, isang lalaki ang humakbang at tumingin sa mga martial artist sa paligid niya na may mapanuksong mga mata. Nakahawak sa kanyang mga kamay. Sinabi niya, "Lahat, ako si Simon Cabral ng Mount Thunder Sect. Walang hanggang pasasalamat ko sa iyo kung papayagan akong magkaroon ng espada." Ito ay si Simon Cabral, na ngayon ay nagkaroon ng isang kabataang hitsura. Natatakot ako na hindi ka kwalipikadong humawak ng espadang ito. Simon. Ang isa pang lalaki ay humakbang pasulong at tumingin kay Simon. Walang pag-aalinlangan na sinabi, "Akin ang tibak na ito." Si Sky iyon. Habang sinasabi niya iyon, humarap siya sa Dragon Slayer sa isang kisap mata at hinawakan ang dulo ng espada. Sa sandaling iyon, ang espada ay nag-radiated ng nakakasilaw na liwanag. Sa sandaling makipag-ugnayan si Sky sa espada, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang balat. Pagkatapos, ang malakas na enerhiya ay natipon sa loob ng Dragon Slayer at sumambulat. Na nagpalipad kay Sky, pinalipad si Sky ng ilang daang metro bago siya huminto. Nakatayo sa himpapawid. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. At nagmura, "Damn it! Paanong napakalakas ng espada?" Pagkatapos umakyat sa ika-6 na hagdan ng Skyward Stairway, dapat hindi na siya magapi sa teorya. Kabanata 1627. Ngayon, gayunpaman, hindi niya makontrol ang isang espada. Nang makitang kumikilos si Sky, ang iba ay nagmamadaling kunin ang kontrol sa espada. Sa isang kisap mata, marami ang sumabog habang papalapit sa espada. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ng true energy ang umalangaw-ngaw sa buong Divine Sword Villa. At ang bulubundukin ay yumanig ng husto. Si James ay hindi kumilos ng walang ingat. Sa halip, nanatili siya sa kinatatayuan niya at pinanood ang Dragon Slayer na lumulutang sa himpapawid. Wala siyang ideya kung ang espada ay Dragon Slayer o ang Blade of Justice. Anuman, nakaramdam siya ng pagkakilala nang makita ang espada. Humarap si Callan kay James at nagtanong, "Para saan ka nakatayo dyan?" "James, ito ang perpektong pagkakataon para mag-strike." Tumingin si James sa langit. Sa sandaling iyon, sumiklab ang isang matinding labanan. Kung sino man ang lalapit sa espada ay tututukan ng masa. Ito, Valentuna, ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan walang nang-ahas na lumapit sa espada. Hindi naman kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Manood na lang muna tayo ng palabas. Sabi ni James, sa ganitong mga sitwasyon, walang maglalakas loob na lumapit sa espada. Kung hahabulin ko ang espada ngayon, haharapin ko ang pinagsamang lakas ng iba pang martial artist. Kahit na, kailangan nating sundan ang espada. Sabi ni Callan, "Tutulungan kita." Whoosh! Sa sandaling iyon, isang itim na liwanag ng espada na 100 metro ang haba ay dumating mula sa malayo. Nang makita ito, namutla ang mukha ng lahat. At napaatras sila. Pagkatapos, lumitaw ang isang babaeng kulay silver na nakasuot ng itim na damit. Nakatayo sa himpapawid. Ang babae ay tumingin sa ibaba at sumigaw, "Para saan ka nakatayo dyan? Darling." Nang makita si Thea, ngumiti si James ng mahina. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa himpapawid. Bago niya mahawakan ang Dragon Slayer, isang boses ang bumungad, "James, akin ang espadang iyan." Si Sky ang lumapit sa kanya. Gayunpaman, nagawa siyang pigilan ni Thea sa oras. Ang paglaslas gamit ang Malevolent Sword. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang lumitaw. Itinaas ni Sky ang kanyang braso. At malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang palad. Napilit na napigilan ang liwanag ng espada. Natigil ang eksena. Pagkaraan ng ilang segundo, natunaw ng nakakatakot na true energy ni Sky ang liwanag ng espada. Samantala, umatras siya ng ilang daang metro. Si Thomas, na nanatiling nakatago sa mga anino,
ay hinaplos ang kanyang baba at ulong. Paano naging ganito kalakas si Sky? Siguradong malaki ang lakas niya para makayanan ang galaw ni Thea. Natatakot ako na naabot na niya ang tuktok ng ika-6 na hagdan. Masusuri agad ni Thomas ang lakas ni Sky sa sandaling gumamit siya ng isang galaw. Samantala, ang iba ay umatras sa malayo. Kahit na sila ay mga 8th rank Grandmasters, wala silang pagkakataon laban sa pinagsamang lakas nina James at Thea. Sa sandaling iyon, lumitaw si Callan at tumayo sa harapan ni Thea. Iniskan ang kanyang paligid. Natigilan si Thea, kahit na hindi niya nakikita ang kanyang sarili na hindi magaganda. Isa siya sa pinakamakapangyarihang individual kay Saul. At saka, iyon ang demonic sword art na ginawa niya ngayon. Paano nagawang harangan ni Sky ang kanyang pag-atake? Natigilan siya sa lakas ni Sky. Nang makita ito, napangiti si James. Pagkatapos, sa isang kisap mata, humarap siya sa Dragon Slayer. Kabanata 16:28, sa pagtingin sa 2 metrong Dragon Slayer na kumikinang sa isang gintong liwanag. Naramdaman ni James ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa espada habang papalapit siya rito. Habang inaabot niya ang espada, katulad, isang nakakabinging dagandong ang dumating mula sa malayo. Nagpalabas ng malakas na aura. Si Sky ay sumugod sa kanya sa bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa rehiyong kinaroroonan ni James. Humakbang si Callan at hamarang sa dinadaanan ni Sky. At nagbanggaan ang dalawa, dahil si Callan ang medyo mahina sa dalawa. Pinalipad siya, nagsuka siya ng isang subo ng dugo at bumagsak ng husto sa lupa. Hawak ang malevolent sword sa kanyang kamay. Ginawa ni Thea ang demonic sword art. Pagkatapos, sumugod siya kay Sky at nilalas gamit ang kanyang espada. Si James naman ay hindi pinansin ang laban. Habang nandoon si Thea, walang makalapit sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ang Dragon Slayer. Sa sandaling iyon, malakas na enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Habang ang enerhiya ay sumanib sa Dragon Slayer, nagkaroon ng pagsabog. Sabay na napahinto sina Thea at Sky at napalingon. Hawak ang Dragon Slayer sa kanyang kamay. Si James ay binalot ng nakakatakot na aura. Ang Dragon Slayer, sa kabilang banda, ay nagpalabas ng ginintuang liwanag na pumailang lang sa langit. Kahit na ang himno ng isang dragon ay malabong marinig. Habang hawak niya ang Dragon Slayer sa kanyang kamay, si James ay napuno ng malaking kumpiyansa. Sa sandaling iyon, naniwala siya sa kanyang sarili na hindi magagapi. Nawala ang kanyang aura, at sumunod ang Dragon Slayer. Pinili ng banal na espada ang Panginoon nito. Sa ibaba, nang makitang hawak ni James ang Dragon Slayer, bumantong hininga si Waylon at sinabing, "Hindi ko inaasahan na maaaring makakuha ng Dragon Slayer." Matapos ang kanyang espada ay sumanib sa Dragon Slayer. Tila siya ay nakatadhana na maging master nito. Ngunit Grand Patriarch, ito ay isang banal na espada na pininde ng dugo at luha ng Divine Sword Vilya sa loob ng 1 milenyo. Ibibigay na lang ba natin kay James? Oo, Grand Patriarch. Mag-utos ka at babawiin namin ang control sa Dragon Slayer. Ang mga disipulo ng Divine Sword Vilya ay hindi nasisiyahan. Ang Dragon Slayer ay kabilang sa Divine Sword Vilya. Ito ay huwad ng dugo at luha ng Divine Sword Vilya sa loob ng 1 milenyo. Ngunit isang tagalabas ay biglang lumitaw nang wala saan at inaangkin ang pagmamay-ari ng espada. Paano sila makakatayo ng walang ginagawa? Ikan-away ni Waylon ang kanyang kamay at pinutol sila, na sinasabing, ito ay itinakda ng tadhana. Kahit na manatili ang Dragon Slayer sa Divine Sword Vilya, walang sino man ang maaaring humawak nito. Nang marinig ito ng mga alagad, nadismaya ang mga alagad. Gayunpaman, nag-aatubili pa rin silang ibigay ang espada kay James ng ganoon na lamang. Ibigay mo sa akin ang espada. James, nakatayo ng 30 metro sa ere.
Tumingin si Sky kay James at iniunat ang braso. Gusto mo ba ang espadang ito? Sa pamamagitan lamang ng paghawak sa Dragon Slayer, naramdaman ni James ang isang pakiramdam ng pagiging pamilyar na para bang bahagi ito ng kanya. Noon, sinabi sa kanya ni Thea ang parehong bagay tungkol sa Malevolent Sword. Gayunpaman, agad niyang ibinasura ang ideya. Para sa kanya, walang paraan na makaramdam ng intimacy sa isang bagay na walang buhay. Ngayon, sigurado na siyang hindi nagsisinungaling si Thea. Iyon ay dahil siya ay may parehong pakiramdam habang hawak niya ang Dragon Slayer sa kanyang kamay. Nahulog man ito sa kamay ng iba. Walang iba kundi siya ang mabisang humawak ng espada. Dahil gusto mo ito, maaari mo itong makuha. Habang sinasabi niya iyon, paimpol niyang hinagis ang Dragon Slayer kay Sky. Darling, nagdilim ang mukha ni Thea. Paano niya naitapon ang espada ng ganoon lang? Sa tuwa, sumugod si Sky para kunin ang espada. Kabanata 1629. Sa sandaling nakipag-ugnayan si Sky kay Dragon Slayer. Gayunpaman, ang espada ay biglang naglabas ng isang malakas na aura na nagpa-atres sa kanya. Kahit na naabot na niya ang tuktok ng ika-6 na hagdan at malapit na siyang umakyat sa ika-7 hagdan. Hindi niya napigilan ang espada. Bumalik lang ang Dragon Slayer sa kamay ni James. Hinimas-himas ni James ang espada habang marahang bumubulong. Napakagandang espada. Sa ibaba, sumilay ang ngisi sa mukha ni Thomas nang makita niya ito. At sinabi niya, mukhang dumating na ang oras para patayin natin ang isang dragon. Ang lahat ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Hindi niya akalain na kukunin ni James ang control sa Dragon Slayer. Batay sa kanyang unang plano, sinadya niyang ibigay ang espada sa Blood Race. Gayunpaman, dahil kontrolado na ngayon ni James ang espada, tiyak na papatayin niya ang isang dragon sa malapit na mangyari. Hindi nagtagal si Thomas at tumalikod na para umalis. Nang makitang nahulog ang Dragon Slayer sa mga kamay ni James at kung paanong kahit si Sky ay hindi ito nasa trabaho. Ang iba ay nag-aatubili na sumuko. Pag nasaan man nila ang espada, bahagya lang silang magkakaroon ng pagkakataon laban sa pinagsamang lakas ni na James at Thea kahit magtulungan sila. Ang pagtataya ng kanilang buhay para sa isang espada ay isang gawa ng kahangalan. Congratulations, James! Binabati kita sa pagkuha ng isang banal na espada. Mr. Hayden. Marami ang bumati kay James. Ngumiti lang si James. Tanging si Sky lang ang madilim. Siya ay lubos na nakatitiyak ng kanyang lakas. Ngayon, gayunpaman, hindi man lang siya makahawak ng espada ng maayos. Frustrated, bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga. Nakatakda ba akong makipaghiwalay sa espada na ito? James, subukan ko ulit. Kung hindi ko pa rin makontrol. Sa iyo na ang espada. Sabi ni Sky, hulihin. Hindi nagdalawang isip si James at pasimpleng inihagis ang Dragon Slayer kay Sky. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Sky ang kanyang buong lakas at hinawakan ang espada. Pagkatapos, nakatalyze niya ang nakakatakot na true energy para pilitin na i-override ang kamalayan ng espada. Bagamat nahawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang mga kamay, nagsimulang lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Makalipas ang ilang oras, boom! Siya ay pinalipad at samuka ng isang subo ng dugo. Napangiti naman ng mahina si James habang hawak-hawak niya ang Dragon Slayer sa kamay niya. Tumungo siya kay Thea at itinaas ang espada sa kanyang kamay. Nakangiting sinabing, bumalik na. Sinalubong ni Thea ang Malevolent Sword at ibinalik ang ngiti. Congrats! Sa sandaling iyon, si Callan ay pabalik. Bagaman siya ay nasugatan, ang kanyang mga pinsala ay hindi nakamamatay. Nakangiti rin niyang sinabi, congratulations on getting a divine weapon. James, mula ngayon, ang tawag mo sa martial community ng Sol. Tumingin si James kay Dragon Slayer.
Ito ay isang tibak na sinadya upang patayin ang dragon. Ngayong nakuha na niya ang espada. Kailangan niyang pumatay ng dragon para makuha ang dugo nito para iligtas ang buhay ni Thea. Napatingin si Sky sa espada na nasa kamay ni James nang muli itong lumapit sa kanya. Kahit na sinubukan niya ng 2 beses, nabigo siyang mag-utos ng espada. Nang hina ang loob, tumingin siya kay James at sinabing, "Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. James, babalik ako para sa iyo sa loob ng 3 taon." Sinabi ni James, "Ako ay isang tao ng aking salita. Hanggat panatilihin mo ang iyong sarili sa susunod na 3 taon, itatago ko ang aking pagtatapos ng bargain." Hindi nagtagal si Sky at tumalikod na para umalis. Nagmamadali ding umalis ang ibang martial artists. Hindi nagtagal, tanging ang mga disipulo ni Divine Sword Villa at si James at iba pa ang natira. Sa sandaling iyon, isang panday na hubot-hubad mula baywang pataas ang lumapit sa kanila na may kaluban at ibinigay ito kay Waylon. Iniabot naman ni Waylon ang kaluban kay James at sinabing, "Ito ang kaluban na inihanda ng Divine Sword Villa. Dahil may hindi nangyari sa Dragon Slayer, dapat mong subukan at tingnan kung magkasya ang espada. Kung hindi, gagawa tayo ng bago." Salamat. Kinuha ni James ang kaluban at sinalubong ang Dragon Slayer. Ito ay isang perpektong tugma. Nang makita ito, nakangiting sinabi ni Waylon, "Mukhang nanatiling pareho ang laki nito sa kabila ng pagsanib sa iyong espada. Nakakahiya naman na wala na ang primordial sword na ginawa ni King Quavon." Kabanata 1630. Alam mo rin ba ang tungkol sa pinagmulan ng Blade of Justice? Napatingin si James kay Waylon na nagtataka. Tumango si Waylon at sinabing, "Wala naman akong alam sa simula. Nagawa ko lang itong conclusion nang makita ko ang 2 espada na nagsanib sa isa." Sandaling natigilan si James habang nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Paliwanag ni Waylon, "Iyon ay dahil ang 2 espada ay gawa sa isang materyal. Matagal nang nakalipas, nakakuha si King Quavon ng isang piraso ng Asinium Steel at ipinatawag ang pinakamahuhusay na panday sa mundo para huwadin ang Primordial Sword. Samantala, ang Dragon Slayer ng Divine Sword Villa ay pinik gamit ang natitirang materyal ng Primordial Sword. Bagaman ang iba pang mga materyales ay ginamit sa proseso ng forging, ang Asinium Steel ay nanatiling core nito. TC. Bumungad sa mukha ni James ang realization. "By the way, parang may naalala." Tumingin si Waylon kay James at nagtanong. "Ayon sa alamat, ang Primordial Sword ay kasama ng First Sword Art. Natanggap mo rin ba?" Umiling si James. "Hindi. Nakakahiya," sinabi ni Waylon. Ang alamat ay nagsabi na si King Quavon lamang ang nakagawa ng paglinang ng unang sword art. Mula noon, nawala na lang ito ng walang bakas. Umaasa tayo na walang katulad na pamamaraan ng espada na ito ay lilito muli sa isang araw. Si James ay hindi interesado sa first sword art. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang Polaris sword art, kung saan hindi pa niya nakuha ang buong insight. Kapag naabot na niya ang kabuuang insight, ang kanyang sword technique ay aabot pa sa mas mataas na taas. Ngayong nakuha na niya ang Dragon Slayer, kailangan niyang bumalik sa capital sa lalong madaling panahon. Dahil may iba pang aasikasuhin si T. "Aalis na ako, Colum," sabi ni Callan, "dahil hindi na ako kailangan. Babalik ako kasama si James sa capital." Ikan-away ni Waylon ang kanyang kamay at sinabing, "Umalis ka na," sinabi ni Callan. "Siya nga pala, huwag kalimutan ang tungkol sa Excalibur. Huwag kang mag-alala. Mayroon pa akong ilang natirang materyal mula sa pagpeke ng Dragon Slayer. Sila ay magiging higit pa sa sapat upang ayusin ang Excalibur. Gayunpaman, ang proseso ay maaaring mangailangan ng ilang taon. Ipauwi ko na sa iyo ang lahat.
Pagkatapos nilang magpaalam, tumalikod na si James at iba pa. Sa sandaling umalis sila sa saklaw ng impluwensya ni Divine Swordvilla. Lumitaw si Thomas. Nakita ni James si Thomas sa gilid ng kanyang mata. Pinili na lang niyang hindi siya pansinin. Ngayong humarap sa kanya si Thomas. Medyo nairita na siya. Kung tutuusin, kasalanan ng lahat ni Thomas kung bakit si Thea ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Congratulations, James! Dahan-dahang lumapit si Thomas kay James habang may suot na matangkad na ngiti. Sinaman siya ng tingin ni James. Anong mali? Naiinis sa akin. Napakamot ng ilong si Thomas. Ano sa tingin mo? Hindi nagpapigil si James. Malamig na sabi niya. Dahil sa'yo kaya nasa ganoong kondisyon si Thea. Teka, anong meron kay Thea? Pinutol siya ni Thomas. Dahil sa'yo. May nangyari sa dugo niya. Hindi na siya magtatagal sa buhay. Nang marinig ito, lumapit si Thomas kay Thea. Hinawakan ang kanyang kamay, at kinuha ang kanyang pulso. Hindi napigilan ni Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan ni Thomas ang kanyang pagkakahawak at kumunat ang kanyang mga kilay. Na nagsasabing, ang sitwasyon ay medyo mahirap. Pagtingin kay James, sinabi niya, hindi ko ito intensyon, James. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Nais ko lamang na bigyan siya ng isang push upang subukan ang kanyang mga limitasyon. Hindi ko naman gagawin ang ganoong bagay kung alam ko lang. Umalis ka na. Ayokong makita ka. Malamig na sabi ni James. Kabanata 1631 agad siyang hinawakan ni Thea at sinabi sa mahinang boses. Ayos lang ako. Hindi umalis si Thomas. Posibleng na-absorb ni Thea ang lahat ng enerhiya ng dugo. Sabi niya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Kaya pala siya nagkakaganito. Isa lang ang paraan para iligtas siya ngayon. Iyon ay, upang patayin ang dragon. Gamit ang dugo ng dragon. Matagal mo nang pinlano ta. Di ba? Binigyan ni James ng malamig na titig si Thomas habang dahan-dahang sinabing. Alam mo sa simula pa lang na pagkatapos ma-absorb ni Thea ang enerhiya ng dugo. Mawawala ng sigla ang dugo nito at muling buuin. 1/3. Ang goal mo ay pilitin kami ni Thea na patayin ang dragon, di ba? Maaari itong i-slide kapag manipulahin mo ang iba. Pero apo mo ako. At kahit sinusubukan mong manipulahin. Angal ni James. Hindi ako. Ipinaliwanag ni Thomas. Maniwala ka man o hindi. Hindi kita niligawan. Ayokong madamay ka rin. Gayunpaman, mayroon ka ng Dragon Slayer. Ito ay nilikha upang pumatay ng isang dragon. Mas malaki ang tsansa mong magtagumpay kung gagamitin mo ito para patayin ang dragon. Pupunta ako. Huminga ng malalim si James. Kung ano man ang pinaplano mo. Papatayin ko itong dragon. Hindi ko sinusubukang tulungan ka. Sinusubukan ko lang iligtas si Thea. Pagkasabi nun ay hinayla na ni James si Thea at umalis. Binigyan ni Callan si Thomas ng isang mabilis na sulyap bago sumunod kay James sa katahimikan. Pinagmamasdan ni Thomas ang paglalakad ni James. May nagbitiw na ekspresyon sa mukha. Pagdating ni James sa labas ng Divine Swordvilla, nakita niya ang helicopter na nakalagay doon. Sa loob ng ilang araw na ito, naghihintay ang mga tao mula sa rehiyon ng militar. Pagkasakay ni James at ng iba pa sa helicopter, mabilis itong lumipad at tumungo sa isang base militar sa kalapit na lungsod. Sa helicopter, hinawakan ni Thea ang kamay ni James at mahinang sinabing, hindi naman ganoon si Sir Caden. Naniniwala ako sa kanya, huwag mo na siyang hawakan pa. Huminga ng malalim si James at sinabing, wala akong ideya kung ano ang ginagawa ni Lolo. Hindi ko talaga siya mabasa. Anong klaseng tao siya? Hindi mabuting tao. Sigurado. Nagsalita si Callan sa gilid. Paano mo alam yun? Tanong ni James na inikot ang katawan para humarap sa kanya. Sabi ni Callan, sa loob ng ilang dekada,
Itinago niya ang kanyang sarili at nanatili sa ilalim ng radar. Nilinlang ang maraming tao habang pinatay ang spirit turtle. Ngayon, sinusubukan niyang linlangan ang isang tao para patayin muli ang dragon. Si Thomas ay lubhang ambisyoso. Mas ambisyoso pa siya kay Lukjan. Nais lamang ni Lukjan na tumayo sa tuktok ng pandaigdigang pyramid upang maging pinakamahusay sa mundo. Pero iba si Thomas. Ang pagiging pinakamahusay sa mundo ay hindi niya pangarap. Gusto niyang maging immortal. Nais niyang magtatag ng isang kaharian na pag-aari niya. Tulad ng sinabi ni Callan. Tumingin siya kay James at pinaalalahanan siya. Kahit lolo mo siya, dapat kong ipaalala sa iyo na maging mas maingat sa pakikipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Isa siyang master of the skies. May kakayahan siyang mag-transform sa iba't ibang tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga persona na maaaring taglayin niya? Salamat sa iyong paalala. Mag-iingat ako. Si James ay nawala ang kanilang pananampalataya kay Thomas. Mabilis na humandar ang helicopter. Hindi nagtagal. Bumalik sila sa base militar sa kalapit na lungsod. Saka sumakay si James sa isang private plane para sa kanilang flight pabalik sa capital. Hapon na nang makarating sila sa kabisera. Sa looban na binili ni Thea sa kabisera. Iginuhit ni James ang Dragon Slayer. Hinaplos ang gininto ang talam. Thea, sa tingin ko, ang espadang ito ay hindi na dapat tawaging Dragon Slayer. Napatingin siya kay Thea, na nakaupo sa malapit sa gazebo. Kung gayon, ano ang dapat itawag dito? Nakangiting tanong ni Thea, lumapit si James at umupo. Ang hinalinhan ng Crucifer ay ang Primordial Sword, na ginawa ni King Quavon. Ngayon, nagsanib na ang Primordial Sword at ang Dragon Slayer. Naniniwala ako na dapat itong tawaging Primordial Dragon Blade. Tumawa si Thea at sinabing, ito ay espada, kung ano man ang tawag dito. Pareho lang. Pangalan lang yan, sige. Primordial Dragon Blade dapat ang pangalan nito. Matapos marinig ang affirmation ni Thea, natawa na rin si James. Itinaas niya ang espada sa kanyang kamay at iwinagayway iyon. May determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Aniya, sa loob ng 3 taon, maabot ko ang ika-9 na ranggo. Gamit ang Primordial Dragon Blade. Papatayin ko ang dragon at kukuha ako ng dugo nito para iligtas ka. Kabanata 1632. Pagkabalik sa kabisera, ilang sandali pa ay hindi lumabas si James at hindi na nag-abala pa sa anumang bagay. Dahil nangako na si Sky sa kanya na hindi na siya nagdudulot ng gulo. Hindi na siya haadlang sa Orient Commerce. Madali niyang linisin ang lahat sa pasulong. Sa ngayon, wala siyang kalaban-laban. Ang paglilinis ng mga bagay bago ang halalan ay magiging madali. Sa mga sumunod na araw, nanatili si James sa bahay. Dahil ipinahayag ni Thea ang kanyang pagnanais na magkaroon ng anak. Pareho silang nanatili sa bahay at pinaghirapan ito. Ang sala, kusina, at bintana ay lahat ay may marka ng kanilang mga aktibidad. Nang bumalik si Donovan mula sa Divine Sword Villa, alam niyang ang espadang hawak ni James ay ang Primordial Sword. Hindi niya magawang ibalot ang ulo nito. Ayon kay Grand Patriarch, ang Primordial Sword ay dapat nasa mausoleum ni King Quavon. Kaya bakit ito nasa kamay ni James? Sa sandaling ito, palagi siyang nagpapadala ng mga tao upang hanapin ang mapa na iniwan ng kanyang ninuno sa piitan sa ilalim ng leeward side ng bundok. Sa sandaling iyon, nakaupo si Donovan sa isang lotus na posisyon. Nakatitig sa langit. Patriarch. Lumapit ang isang miyembro ng pamilya Blythe. Tiningnan ni Donovan ang miyembro ng pamilyang ito at nagtanong. Ano ang problema? May nahanap kami. Sabi nila sa mahinang boses. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Donovan. Hindi niya maiwasang magtanong. Ano ang hanap mo? Sa kailaliman ng piitan sa bandang ibaba ng bundok.
Nakakita sila ng isang basement sa ilalim ng lupa. Sa sandaling marinig niya iyon. Tumayo si Donovan at tumungo sa gilid ng bundok. Ang piitan sa leeward side ng bundok ay kung saan banihag si Sebastian Blythe. Si Sebastian ay isang senior member ng Blithies. Kinuwadro siya ni Winston, at ikinulong siya sa piitan. Ito ay isang natural na kuweba. Noong panahong iyon, isang bahay na bato ang natuklasan sa dulo ng yungib. Nakabukas na ang bahay na bato. Ilang mga alagad ng pamilya Blythe ang nakapwesto sa pasukan. Lumapit si Donovan, patriarka. Magalang na binati siya ng mga alagad na nakatayo sa pasukan. Diretso siyang naglakad papasok. Ang bahay na bato ay medyo maliit, na may sukat na higit sa 100 metro kwadrado. Sa lupa sa gitna nito ay isang tumpok ng mga weathered bones. Lumapit si Donovan at yumuko. Tiningnan niya ang mga buto sa lupa at binigyan sila ng banayad na haplos. Sa sandaling hinawakan niya ang mga buto. Agad itong naging abo. Naiwan sa lupa sa gitna ng abo ang isang sinaunang balumbon. Nang makita niya ang sinaunang balumbon, lumiwanag ang mukha niya at dali-dali niyang dinampot. Kung titingnan mabuti, napagtanto niyang ito na ang layout map para sa mga booby trap sa King Quavon's Mausoleum na matagal na niyang hinahanap. Tawa siya ng tawa. Haha, hanap na. Nahanap ko na rin sa wakas. Kahit na hindi ko nakuha ang primordial sword, maaari pa rin akong magkaroon ng first sword art. Kapag nakuha ko na ang first sword art at natutunan ko ang walang kapantay na sword technique, ako ang magiging pinakamahusay sa mundo. Si Donovan ay nasa mabuting kalooban. Pagkatapos niyang tumawa ay agad siyang nag-utos. Nobody can learn about this. Ang sinumang magpahayag ng kahit isang salita ay papatayin. Naiintindihan. Ang mga miyembro ng pamilyang Blythe na naruroon ay sabay-sabay na tumugon. Tumalikod si Donovan at umalis. Pagkatapos umalis sa bahay na bato, lihim niyang tinipon ang ilang piling miyembro ng pamilyang Blythe at tumungo sa mausoleum ni King Quavon. Umaasang makapasok dito at makakuha ng first sword art. Makalipas ang isang araw, sa Mount Jade, sa Sol, dito matatagpuan ang punong tanggapan ng Jade Sect. Ang omniscient deity ay nakaupo sa isang kahoy na upuan sa harap ng isang kubo. Nakatayo sa harapan niya ang isang binata na mukhang nasa 25 o 26 na taong gulang. Kabanata 1633, may pagdududang ekspresyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang binata sa kanyang harapan at sinabing, "Una sa lahat, anong impormasyon ang mayroon ka? Ang aking impormasyon ay walang alinlangan na hindi mabibili ng salapi. Kailangan ko ng Jade Token. If you give me that, this information is yours," sabi ng binata. Walang pakialam na sinabi ng omniscient deity. Ang Jade Sect ay walang tuntunin na nangyayari ng Jade Token na ibigay muna. Una, sabihin sa akin kung ano ang alam mo. Ibibigay ko ito sa iyo kung matukoy kung sulit ito. Kung sa tingin ko ay hindi sulit, iba ang ibibigay ko sa iyo bilang kapalit. Ang Jade Sect ang may pinakamagandang intelligence network sa buong mundo dahil nakipag-deal ito sa mga sinaunang martial artist. Kung mayroon silang mahalagang impormasyon, gagantimpalaan sila ng Jade Sect ng Jade Token. Ang mga may Jade Token ay maaaring humiling sa Jade Sect. Maliban sa pagpatay at panununog, ang Jade Sect ay sisang-ayon sa anumang bagay para sa pag-aayos nito. Pagkatapos ay ibabahagi ng Jade Sect ang impormasyong nakalap nila at hahayaan ang iba na isagawa ang pagkumpleto nito. Ang binata sa kanyang harapan ay miyembro ng pamilya Blythe. Alam ko ang pinagmulan ng pamilya Blythe. Mahina niyang sabi, "Nakikinig ako." Walang pakialam na sabi ng omniscient deity. Ang miyembro ng pamilyang Blythe ay nagsalita sa mahinang boses. Ang pamilyang Blythe ay nagsimula noong panahon pa ng paghahari ni King Quavon. Noong panahong iyon, upang makamit ang immortalidad,
Ipinadala ni Haring Quovon ang pambansang opisyal na Finnegan Xanthe sa dagat upang hanapin ang Elixir of Life. Nakatagpo si Finnegan ng isang phoenix. Nilabanan nila ito, ngunit iilan lamang ang nakaligtas. Ang ninuno ng pamilya Blythe ay isa sa mga nakaligtas. Sinabi ni Finnegan na ang dugo ng phoenix ay maaaring gamitin upang makamit ang immortalidad. Kaya't si Haring Quovon ay nagpanday ng isang espada at gumawa pa ng isang pamamaraan ng espada. Balak niyang patayin ang phoenix, ngunit hanggang sa kanyang pagpanaw, hindi niya talaga ginawa iyon. Ang Primordial Sword, pati na rin ang First Sword Art, ay kasalukuyang nasa King Quovon's mausoleum. Noon, ang ninuno ng pamilya Blythe ay nagtatrabaho bilang isang foreman para sa pagtatayo ng mausoleum. Alam niyang siya ay mamamatay, at na siya ay ililibing ng buhay sa mausoleum. Kaya naman bago siya mamatay, lihim niyang kinopya ang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng mga bitag sa mausoleum ni King Quovon. Si Winston, ang Grand Patriarch ng aking pamilya, ay namatay na kamakailan. Sa kanyang pagkamatay, ibinigay niya kay Patriarch Donovan ang lahat ng kapangyarihang natipon niya sa buong buhay niya. Nahanap na ng Patriarch ang floor plan para sa mga bitag sa mausoleum ni King Quovon. Nangunguna na siya sa mga tao doon. Ang aking impormasyon ba ay sapat na mahalaga upang makakuha ng isang Jade Token? Lord Omniscient. Ang Omniscient Deity ay matamang nakikinig. Nang matapos siyang makinig ay tumanggaw siya. Ma'am, ang impormasyong ito ay talagang katumbas ng isang Jade Token. Habang nagsasalita siya, bigla siyang naglabas ng Jade Token at iniabot iyon. Tinanggap ito ng miyembro ng pamilya Blythe at sinabi sa mahinang boses. Hindi mo maaaring ipaalam ang impormasyong ito. Panginoon, kung hindi, patay na ako. Hey! Makakapagpahinga ka ng maluwag. Nakatayo pa rin ang Jade Sect dahil pinahahalagahan natin ang tiwala. Hindi kami nagbebenta ng impormasyon tungkol sa aming mga likas. Ngayon na mayroon kang isang Jade Token sa iyong pag-aari, maaari kang humiling ng isang solong serbisyo sa Jade Sect na gawin ang anumang bagay. Sige, umalis ka na. Mamaya na natin pag-usapan ang request. Umalis ang miyembro ng pamilya Blythe na may dalang Jade Token. Pagkaalis niya, nagsimulang magnilay-nilay ang Omniscient Deity. Ang Dragon Slayer, na nakita sa mga dragon, ay ipinakita, at ngayon ay mayroon ng impormasyon tungkol sa Phoenix. Mukhang may kaguluhan na. King Quovon's Mausoleum at ang unang Sword Art. Nawala siya sa kanyang iniisip. Pagkaraan ng ilang oras, bumulong siya sa sarili. Dapat maging interesado si James sa impormasyong ito. Mukhang kailangan kong maglakbay sa kapital. Habang nakatalikod ang mga kamay niya ay umalis siya ng may paghakbang. Nitong mga nakaraang araw, walang pakialam si James sa outside world. Bukod sa paggawa ng mga sanggol kay Thea, nag-aaral din siya ng Polaris Sword Art. Katok, katok, katok. May kumatok mula sa labas ng pinto. Matapos mailagay ang Primordial Dragon Blade, tumayo si James para buksan ang pinto. Sa pintuan ay nakatayo ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na mukhang napakabata ngunit may puting buhok. Saglit na natigilan si James. Pagkatapos ay tinanong niya, Panginoong Omniscient, bakit ka naririto? Ang bisita ay ang Omniscient Deity. Mayroon akong impormasyon na tiyak na gusto mong malaman. Kaya partikular akong pumunta sa iyo upang makipagtulungan. Sabi ng Omniscient Deity sabay ngiti. O talaga, mukhang hindi kumbinsido si James. Pasok ka muna, sabi niya. Tinanggap niya ang Omniscient Deity sa looban at dinala siya sa bahay. Mahal, may bisita ba? Lumabas ng kwarto si Thea. Nang makita niya na ito ay ang Omniscient Deity, tinawag din niya ang Lord Omniscient. Masyado kang magalang, sect leader. Sabi ng Omniscient Deity na may mabilis na kaway. Hindi mo dapat ako tinatawag na Panginoon.
Hindi ako karapat-dapat niyan. Kabanata 1634 sa sinaunang martial arts world. Ang mga makapangyarihan ay iginagalang. Ang seniority ay mapupunta sa mas malakas na tao. Ang sinumang hindi gaanong makapangyarihan ay hindi gaanong mahalaga. Ang omniscient deity ay tunay na hindi komportable na tinutukoy bilang Panginoon ni Thea. Umupo si Thea at hindi na nagsalita pa. Tanong ni James, anong impormasyon ang mayroon ka? Tiningnan ng omniscient deity si James at sinabing, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito. Gayunpaman, mayroong isang listahan sa Jade Sect. Kung bibigyan kita ng impormasyon, dapat mong mangako na may gagawin ka para sa akin bilang kapalit. Alam ni James ang pagtutukoy nito. Pakinggan muna natin. Hindi. Kailangan mo munang mangako. Pagkasabi niya noon ay naglabas siya ng token at binigay kay James. Ito ay isang Jade token. Itago mo. Kapag kailangan kitang gawin para sa akin, pupunta ako para kunin ang token na ito mula sa iyo. Ang Jade token na ibinigay ng omniscient deity ay iba sa ibinigay sa miyembro ng pamilya ni Blythe. Ang nauna ay isang token na ginamit sa paghiling sa Jade Sect. Ang isang ito ay isang token na ginamit ng Jade Sect para humiling. Walang ideya si James kung anong impormasyon ang ibibigay sa kanya ng omniscient deity. For the time being, tinanggap niya ito. Sabihin mo sa akin. Sa kalaunan ay nagsimulang magsalita ang omniscient deity. Nakuha ng mga Blythe ang floor plan ng mga bitag sa mausoleum ni King Quavon. Papunta na sila sa King Quavon's mausoleum. Bukod dito, ang unang sword art ay matatagpuan doon. Isa itong sword technique na partikular na nilikha para pumatay ng phoenix. At ito rin ang sword technique na ginamit kasabay ng primordial sword. Ayan yun. Agad na ibinalik ni James ang token na nasa kamay niya. Walang silbi ang impormasyong ito sa akin. Hindi ako interesado sa first sword art. Tiningnan ng omniscient deity si James at sinabi, binibigkas ang bawat salita. James, alam mo ba kung ano ang first sword art? Pamilyar ka ba dito? Hindi ko alam. At hindi ako pamilyar dito. Hindi ako interesado. Actually, masyado ka pang bata. Bumontong hininga ang omniscient deity at sinabing, gusto mong patayin ang dragon at iligtas si Thea. Ngunit hindi ka sapat sa ngayon. Ang iyong mga kakayahan sa martial arts ay hindi rin sapat. Ang mausoleum ni King Quavon, ayon sa aking pagkakaunawa, ay hindi alam ang unang sword art kundi pati na rin ang elixir of life. Ang elixir ng buhay. Natigilan si James. Pagkatapos ay ngumisi at sinabing, nagbibiro ka siguro. Nakangiting sinabi ng omniscient deity. Ang elixir of life ay isang pangkaraniwang pangalan para dito. Hindi talaga nito ginagawang immortal ang mga tao. Sa madaling salita, ang elixir na ito ay tinatawag na Novenary Golden Elixir. Pino ito ng nangunguna sa alchemist sa ilalim ni King Quavon noong panahong iyon. May chismis na dahil sa pagkonsumo ni King Quavon ng Novenary Golden Elixir kaya umakyat siya sa 9th stair of the Skyward Stairway. Na nakamit ang ika-9 na ranggo. 9 Friga si James. Totoo ba yan? Ang impormasyon mula sa Jade Sect ay hindi kailanman mali. Nais ni James na umakyat sa ika-9 na ranggo ng mabilis hanggat maaari at patayin ang dragon. Pagkatapos, mailigtas niya si Thea sa lalong madaling panahon. Sige, tatanggapin ko itong Jade token. Gayunpaman, hindi ako pamilyar sa King Quavon's mausoleum. Ang pagpunta doon ng walang maingat na pagsasaalang-alang ay hindi magandang ideya. Kailangan ko ng ilang partikular na detalye mula sa iyo. Bahagyang umiling ang omniscient deity at sinabing, wala akong tiyak na impormasyon. Ito lang ang masasabi ko sa iyo. At saka, papunta na ang Blithies sa mausoleum ni King Quavon. Hindi mo kailangang malaman ang marami. Sundan mo na lang ang Blithies sa loob.
Pagkatapos sabihin iyon, tumayo ang omniscient deity. Pagkatapos mong makuha ang First Sword Art at ang Novenary Golden Elixir, pupunta ako para kunin ang Jade Token at hihilingin sa iyo na gumawa ng isang bagay. Umalis siya kaagad pagkasabi niya noon. Nang umalis ang omniscient deity, sa huli ay nagtanong si Thea, pupunta ka ba talaga? Siyempre pupunta ako. Bakit hindi ko gagawin? Bakas sa ekspresyon ni James ang determinasyon. Kahit na mag-cultivate ako sa methodically sa loob ng 3 taon o 30 taon. Baka hindi ako umabot sa ika-9 na ranggo. Kung gusto kong umakyat sa ika-9 na ranggo, magagawa ko lamang ito sa tulong ng mga table tasks at elixir. At saka, pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si James. Kahit na hindi ako interesado sa First Sword Art, isa pa rin itong walang kapantay na sword technique mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan. Kung mauunawaan ko ang kakanyahan nito, makikinabang ito sa aking pagiging espada. Kung gayon, sasama ako sa iyo. Hindi. Agad namang tumanggi si James. Hindi naman sa hindi kita pinapaalis. Thea, nakialam ka na noong nakaraang pagkakataon sa Divine Sword Villa. Paano kung may mangyaring masama sa iyo at masaktan ka? Ngayon, ang iyong dugo ay nagiging manipis habang ikaw ay dumudugo. Kailangan kong ihinto ang pagpasok sa iyo. Dapat kang maging mapayapa at manatili sa kabisera. Pero, Kabanata 1635, walang pero, puno ng determinasyon ang mukha ni James. He said definitively, hinding-hindi na kita hahayaang masaktan ulit. Maging payapa at manatili sa kabisera. Sa kasalukuyang lakas ko at sa walang cap-oras na Primordial Dragon Blade. Kakaunti lang sa buong Sol, kung hindi man sa buong mundo, ang makakatalo sa akin. Walang magawa si Thea sa pagtanggi ni James na paalisin siya. She resignedly reminded James, mag-ingat ka, umalis at bumalik sa lalong madaling panahon. May mga isyu pa rin sa kabisera na nangyari ng iyong pansin. Nakangiting sabi ni James. Actually, hindi ko na kailangang harapin iyon. Sa kakayahan ng hari, kakayanin niya ang lahat. Nakausap ko na si King. Sinabi niya na asikasuhin niya ito kaagad at i-dissolve ang Orient Commerce bago ang halalan. Nakausap ko na rin si Callan. Mabilis niyang aayusin ang Gusect at buburahin ang mga natitirang impluwensya ng mga Owen sa proseso. Sa kabila ng hindi paglabas nitong nakaraang araw, nakipag-ugnayan si James sa Hari at Callan para gawin ang mga organisasyong pagsasaayos para sa mga ito. Matapos marinig iyon, gumaan ang pakiramdam ni Thea. Hinawakan ang kamay ni James. Sinabi niya, kung ganoon, kapag bumalik ka mula sa iyong paglalakbay sa King Quavan's Mausoleum, makakaalis na tayo sa capital. Maaari tayong maghanap ng isang malayong lugar at magsimula ng isang buhay ng pag-iisa. Natahimik si James sa narinig. Isang buhay ng pag-iisa. Posible ba talaga yun? Hindi maganda ang kondisyon ni Thea. Kahit na kami ay nabubuhay sa pag-iisa. Hanggang kailan siya mabubuhay? 1 taon, 2 taon, o 3 hanggang 5 taon. Ma'am, marahan siyang tumango. Sa kabila ng pangako niya kay Thea, pagdating ng oras para patayin ang dragon, sasama pa rin siya sa kanyang lolo. Kung hindi niya papatayin ang dragon, hindi mabubuhay ng matagal si Thea. Kailan ka aalis? Tanong ni Thea. Pinag-isipan ito ni James at sinabing, ang Blithies ay papunta na sa mausoleum ni King Quavan. Kailangan kong makarating doon ng mabilis. Walang oras na sayangin. Aalis na rin ako ngayon, pupunta ka mag-isa. Sapat na ang tea. Pagkasabi nun ay hinalikan ni James sa noo si Thea. Pagkatapos, kasama ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Umalis siya. Gusto talaga siyang sumama ni Thea. Nag-aalala talaga siya kay James. Gayunpaman, ayaw niyang mag-alala pa si James sa kanya. Kaya hindi na siya sumunod at nanatili sa bahay ng payapa.
Makalipas ang isang araw, lumitaw si James sa paligid ng mausoleum ni King Quavon. James! Habang naghahanap si James ng paraan, may tumawag sa kanya mula sa likuran niya. Lumingon siya para tignan. Isang maputlang lalaki na nakasuot ng puting roba ang naglalakad na walang pakialam sa mukha. Tapio. Medyo nagulat si James nang makita siya. Si Tapio ay anak ni Jackson Cabrol ng Mount Thunder Sect at panganay na kapatid ni Delaney. Siya ay isang tunay na henyo. Ngunit siya ay umalis sa Mount Thunder Sect maraming taon na ang nakalilipas. Bakit ka nandito? Tanong ni James. Lumapit si Tapio at nakangiting sinabi. Kung ano man ang kailangan mo. Nandito rin ako para dyan. Ano? Hindi kaya ibinenta din sa iyo ng omniscient deity ang impormasyon. Wala sa iyong negosyo iyon. Lumapit si Tapio at inilagay ang kamay sa balikat ni James. Tumingin sa espada sa kanyang kamay. Sinabi niya, kaya ito ang magandang espada na nilikha sa Divine Sword Villa. Ha! Bakit ayaw mo akong tingnan? Inabot niya ang espada habang sinasabi iyon. Sa isang iglap, umiwas si James kay Tapio, na lumitaw ilang metro ang layo. Binabalaan kita. Layuan mo ako. Ay, huwag kang ganyan. Nagniningning ang mukha ni Tapio. Sabi niya, kumalat ang balita tungkol dito sa buong mundo ng sinaunang martial arts. Maraming martial artist ang nagmamadali dito sa paghahanap ng Novenary Golden Elixir at First Sword Art. Sa tingin ko, dapat tayong magsama. Nagtaas ng kilay si James. Kumalat sa buong mundo ng sinaunang martial arts. Tama, nakangiting sabi ni Tapio. Tinanong ni James, sino ang nagpakalat ng impormasyon? At paano mo malalaman ang tungkol sa mausoleum ni King Quavon? Sa sandaling ito, naramdaman ni James na niloko siya. Ang omniscient deity ay nagbenta sa kanya ng impormasyon tungkol sa King Quavon's mausoleum at tinanggap niya ang Jade Token mula sa omniscient deity. Kaya kailangan niyang tuparin ang isang kahilingan mula sa kanya. Kung kumalat na ang impormasyon at alam ang lahat ng tungkol dito. Tiyak na naloko siya. Sinabi ba sa iyo ng omniscient deity ang tungkol dito? Tanong ulit ni James. Hindi. Walang itinago si Tapio at lantarang sumagot. Wala rin akong ideya kung sino ang kumalat ng impormasyon. May narinig lang ako tungkol sa kasaysayan ng pamilya Blythe at alam kong nakuha na nila ang floor plan ng mga trap sa King Quavon's mausoleum. Kaya nagmadali akong pumunta rito. Hindi ko inasahan na makikita ka kaagad sa dumating. Naglakad si Tapio papunta kay James. Tinitigan ang espada sa kanyang kamay. At nakangiting sinabi, pag-isipan mo, kung alam ko man ang tungkol dito. Hindi ba ito malalaman sa buong sinaunang martial arts world? Oo nga pala, pwede bang hayaan mo akong makita ang espadang hawak mo? Alam niya ang tungkol sa pagbubunyag ng maalamat na espada sa Divine Sword Villa. Busy lang siya noon at hindi makaalis. Ang resulta, hindi nakuha ni Tapio ang paglalahad ng maalamat na espada. Casual na inihagis ni James ang espadang hawak niya kay Tapio. Sinalo ito ni Tapio at bubunot na sana ng espada. Bago pa niya ito may guhit. Naramdaman niya ang napakatinding kapangyarihan na nagmumula sa talim. Ang biglaang pagdagsa ng kapangyarihan ay sinunog ang kanyang mga kamay at napukaw ang enerhiya ng dugo sa loob niya. Hindi niya napigil ang ihagis ang espadang hawak niya. Sa isang casual na kaway, lumitaw ang primordial dragon blade sa kamay ni James. Tumingin siya kay Tapio, nabigla, at walang pakialam na sinabi, ang aking espada ay hindi para sa lahat na hawakan. Nakakamangha. Hindi napigilan ni Tapio na mapasigaw habang nakatingin sa napaso niyang palad at saka sa espadang nasa kamay ni James. Si James ay interesado rin sa Tapio. Alam niyang si Tapio ay isang henyo na natuto pa ng spiritual art at spiritual palm. Bukod dito, anak siya ng sect leader ng Mount Thunder Sect at panganay na kapatid ni Delaney.
Ang mga ito ay lalong nagpukaw ng kanyang interes. Nagtataka siya kung saan nagpunta si Tapio sa loob ng 10 taon na ito. Ano nga ba ang pinagdaanan ni Tapio? Sa kabila ng kanyang edad at katotohanang hindi niya kinain ang laman ng spirit turtle. Nagawa niyang makamit ang ganoong mataas na ranggo. Ito ay isang bihirang pangyayari. Sino ang mentor mo? Tanong ni James na nakilala kay Tapio. Mapatla ang kutis ni Tapio na parang may sakit. Hindi mo ba sila nakilala dati? Aniya, mabilis na sulyap at isang maliit na ngiti kay James. Natigilan si James. Nakilala sila. Kailan niya nakilala ang mentor ni Tapio? Maingat niyang sinukli ang kanyang mga alaala. Simula nang makipag-away sila ni Tapio. Marami na siyang nakilala. Pero wala siyang ideya kung sino ang mentor ni Tapio. Tinanong niya, sino? Tyrus Lafleur. Pinangalanan ni Tapio ang tao nang walang pinipigilan. Nang marinig iyon ni James ay bigla siyang natauhan. So siya pala. Actually, hindi naman talaga siya ang mentor ko. Umupo si Tapio sa isang bato. Kumuha ng sigarilyo. At sinindihan. Matapos itong sindihan, sinulyapan niya si James. Kumuha ng isa pa. At inihagis sa kanya. Nahuli ito ni James. Kabanata 1637. Kalaunan ay sinabi ni Tapio. Mahigit sa 10 taon na ang nakalilipas. Noong nasa paglalakbay ako para sa aking pagsasanay. Nakilala ko si Thomas. Ang iyong lolo. Nagpakita ang lolo mo ng nakakatakot na signature martial arts skill. Naniniwala ako na maaari mong hulaan ang martial arts skill na ito ay spiritual art. Noon, natalo ako. Pinagnanasan ko ang martial arts skill na ito. Gayunpaman, sinabi ng iyong lolo na natutunan niya ang kanyang spiritual art sa Mount Thunder Sect. Sinabi pa niya sa akin ang tungkol sa pinagmulan nito. Ngunit gumawa ako ng isang pabigla-bigla na desisyon noong panahong iyon. Bumalik ako kaagad sa Mount Thunder Sect at hinihingi ito sa aking ama. Ang aking ama, gayunpaman, ay tumanggi na ibigay ito sa akin. Sa sobrang galit, sinaktan ko ang aking ama at umalis sa Mount Thunder Sect. Pagkaalis ko sa Mount Thunder Sect, nakilala ko si Tyrus. Dinala niya ako sa isang sinaunang libingan. At doon ko natutunan ang spiritual art. Si Tapio ay nagbigay ng maikling salaysay ng kanyang mga karanasan sa mga taong ito. Tinitigan ni James si Tapio, na walang matamlay na ekspresyon sa mukha, at nagtanong, parang kakaiba sa akin ang kutis mo. May problema ba sa kalusugan mo? May kinalaman ito sa martial arts na sinasanay ko. Sabi ni Tapio, ang pangkat ng aking tagapagturo ay palaging naninirahan sa libingan at bihirang pumunta sa labas. Hindi kami nakakakuha ng anumang sikat ng araw sa buong taon. Bukod dito, ang martial arts na ginagawa namin ay sa Yin School. Kaya naman namumutla ako. Sa totoo lang medyo malusog ako. Baka hindi totoo yan. Umiling si James at sinabing, ang katawan ng tao ay nahahati kay yin at yang. Masyado kang maraming yin energy sa iyong katawan. Hindi yun normal. Ikaw ang hindi normal. Tumingin si Tapio kay James at nagtanong. Nilinang mo ang true heavenly energy. Which is yang energy. Ang enerhiya ng yin at yang ng iyong katawan ay hindi rin balanse. Bakit hindi mo sabihin na hindi ka rin normal? Nang marinig iyon, natahimik si James. Kalimutan mo na iyon. Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito ngayon. Tumayo si Tapio, lumapit kay James, at inakbayan ito. Pag-usapan natin kung ano ang mahalaga. Nandito ka ba para sa First Sword Art o sa Novenery Golden Keel? Tanong niya, pareho. Wika ni James. Naisip niya na medyo magaling si Tapio. Kaya hindi na niya tinago ang anuman. Gaanong ambisyosa, gusto ko ito. Si Tapio ay tumawa at sinabing, narinig ko na ang unang sword art ay nilikha ni King Quavon at ito ay isang tunay na walang kap-oras na pamamaraan ng espada. At saka,
Ang Novnary Golden Elixir ay nipino mula sa iba pang pambihirang mga gamot at elixir na natipon ni King Quavon mula sa buong mundo. Ayon sa alamat, ang isang elixir ay maaaring agad na itaas ang isang ordinaryong tao nang walang anumang cultivation base sa ikawalong ranggo. Kung ubusin ito ng isang martial artist na nasa ikawalong ranggo, madali silang makakausad sa ika-9 na ranggo. Hindi naman ganoon katawa, di ba? Tumingin si James kay Tapio. Hindi kumbinsido. Kahit na ang ubod ng espirito pagong ay hindi maaaring makipagkompetensya sa gayong lakas. Ito ay isang alamat kung tutuusin. Exaggerated yata. Gayunpaman, ipinapakita din ito kung gaano kalakas ang Novnary Golden Elixir. Narinig ko rin na noon. Si King Quavon ay nagpino ng kabuoang 9 na Golden Elixir. 2 ang kinain ni Haring Quavon. Kaya dapat mayroong 7 sa mausoleum. Tumingin si James kay Tapio at nagtanong. Nangyari ito mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito? Bukod dito, mahigit 2,000 taon na ang lumipas mula tanghali. Kahit na umiiral ang Golden Elixir, maaaring hindi ito tumagal ng ganito katagal. Nevertheless, nandito na tayo. Kailangan nating pumunta ng mas malalim sa mausoleum ni King Quavon at tingnan. Sabi ni Tapio, tama ka, tumango si James. Dahil nandito na siya, dapat siyang pumasok sa loob at tingnan. Kahit na walang Novnary Golden Elixir, magkakaroon ng First Sword Art. Ang mga chismis tungkol sa First Sword Art ay napaka hindi mapagkakatiwalaan. Na-curious din si James na makita kung ano ang magiging hitsura nitong walang kapantay na sword technique mula sa 2,000 taon na ang nakakaraan. Pagtingin sa unahan, binanggit niya ang landas na tatahakin at sinabing, dahil nagtutulungan tayo na. Nagpa siya si James na makipagtulungan kay Tapio pansamantala dahil gusto niyang matuto patungkol kay Tyrus. Napatingin ulit si Tapio sa espadang hawak ni James. Bakas sa mukha niya ang pananibik. Tanong niya, hey, James, narinig ko na ang Dragon Slayer ay sumanib sa primordial sword ni King Quavon. Pwede mo bang iguhit ito para matingnan ko? Nang marinig ito ni James, agad niyang iginuhit ang primordial dragon blade. Sa sandaling ito ay nahubad. Isang gininto ang liwanag ang sumilay palabas, na kumakalat na parang mga alon sa tubig. Nayanig ang mga malalaking puno sa paligid at patuloy na umindayog. Nagsayaw ang mga dahon sa hangin habang nahuhulog. Napakagandang espada. Agad na napasigaw si Tapio sa tuwa. Ang primordial dragon blade na hawak ni James ay ibinalik sa kaluban nito. Oh, tama. Sino ba talaga si Tyrus? Bakit wala akong narinig na katulad niya sa mundo ng sinaunang martial arts? Siya ba ang inapo ng prinsipe ng Orchid Mountain? Matapos ibalik ang primordial dragon blade sa kaluban nito, tinanong ni James ang mga tanong na inaalala niya. Kabanata 1638. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay isang makasaysayang figure mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Mula noon hanggang ngayon, iilan lang ang henerasyon. Ang karaniwang tao ay may pag-asa sa buhay na 80 hanggang 90 taon. Kung pananatilihin nila ang kanilang kalusugan, ang isang tao ay maaaring mabuhay ng higit sa 100 taong gulang. Sa kabilang banda, ang isang martial artist, kahit isa na may pinakamahina na cultivation base, ay maaaring mabuhay ng higit sa 100 taon. Nagkaroon ng threshold para sa mga martial artist bago ang ikawalong ranggo. Bago umabot sa ikawalong ranggo, malamang na mabubuhay sila ng 160 hanggang 170 taon. Sa sandaling umakyat sila sa ikawalong ranggo, ang kanilang pag-asa sa buhay ay tumaas ng malaki. Hindi magiging problema ang pamumuhay hanggang sa edad na 200. Tungkol naman sa ika-9 na ranggo,
Sa kabila ng katotohanan na hindi pa nakikilala ni James ang sinuman sa ika-9 na ranggo at walang ideya kung gaano katagal sila mabubuhay. Maaari niyang tansyahin na ang buhay hanggang 500 taong gulang ay hindi dapat maging problema para sa kanila. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay sinasabing unang tao sa loob ng 1,000 taon na umabot sa ika-9 na ranggo. Bukod dito, tiyak na nag-iwan siya ng mga inapo. Nauna nang napag-isipan ni James na si Tyrus ang inapo ng prinsipe ng Orchid Mountain. Ngayon, nakilala niya si Tapio at tinanong niya ang mga tanong na nasa isip niya. Kung tungkol doon, hindi ko alam, na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha at isang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga labi. Sinabi ni Tapio, ipinakita lang niya sa akin kung paano linangin ang spiritual art. At tinuruan ako ng ilang iba pang martial arts. Hindi niya sinabi kung saan siya nanggaling at hindi ko rin naitanong. Hindi alam ni Tapio, kaya hindi na nagtanong pa si James. Ang dalawang lalaki ay sumulong sa daan ng bundok. Nga pala, may alam ka ba tungkol sa mausoleum ni King Quavon? Tanong ni James. Si King Quavon ay isa na sa mga pinakakahanga-hangang pinuno ng kasaysayan. Ang kanyang mausoleum ay palaging nababalot ng misteryo. Mula noong sinaunang panahon, ang mausoleum ni King Quavon ay ang pantirya ng hindi mabilang na mga raiders ng libingan. Gayunpaman, walang sino man ang nakapasok dito. Sa kasalukuyan, ang mausoleum ay pinuprotektahan. May mga tropa pang ang nakapwesto sa paligid. Ang mausoleum ni King Quavon ay matatagpuan sa bundok kung saan naroon si James. May ilang pangunahing kaalaman si James sa mausoleum ni King Quavon bago dumating dito. Sa pagkakaalam niya, ang mausoleum ni King Quavon ay napapaligiran ng Mercury. Kahit sino ay malalason sa sandaling makapasok sila sa loob. Mula noong sinaunang panahon, walang sino man ang nakapasok sa mausoleum ni King Quavon. Naisip ito ni Tapio at sinabing, wala akong masyadong alam tungkol dito. Pumunta pa tayo sa loob at tingnan. Sumunod na lang tayo sa Blithies. Nang marinig iyon, hindi na nagtanong pa si James. Hindi nagtagal ay may nakasalubong silang tropa ng mga sundalo. Lumapit ang tropa at hamarang sa dinadaanan ni James. Mahigpit na sinabi ng isang sundalo. Ito ay isang protektado at pinaghihigpitang pambansang lugar. Hindi welcome ang mga turista dito. Kinuha ni James ang kanyang identity card at itinagayway ito sa harap ng mga sundalo. Emperor, ang mga sundalong nakapwesto ay agad na sumaludo at sabay-sabay na nagsalita. Bahagyang kumaway ng kamay si James at sinabing, ayos lang, wala kang ibang gagawin dito. Pangunahan ang tropa palayo. Iwasan ang lugar na ito. Alam ni James na medyo marami na ang sumugod. Natukoy na ang mausoleum ni King Quavon ay mahukay. Kung nasa mausoleum nga ang Novenary Golden Elixir, walang alinlangang magpapasiklab ito ng matinding labanan. Mas matindi pa ito kaysa sa pakikipaglaban para sa core ng Spirit Turtle noong araw na iyon sa Mount Thunder Sect. Siguradong masisira ang lugar, kung nanatili ang mga sundalong ito. Tiyak na mamamatay sila, kaya naman pinayagan sila ni James na umalis. Oo, nagmamadaling umalis ang nakadestinong sundalo. Nagpatuloy sa pagsulong sina James at Tapio. Matapos maglakad ng ilang sandali, dumating sila sa pasukan ng mausoleum ni King Quavon. Hindi ito ang pasukan. Nagsalita si Tapio. Tumingin si James kay Tapio. 2/3. Itinuro ni Tapio ang tuktok at sinabi, ang totoong pasukan ay dapat nasa tuktok ng bundok. Paano mo alam iyon? Iyan ang narinig ko, kanino mo narinig yan? Wala kang pakialam. Kabanata 1639. Walang ibang sinabi si James. Dahil hindi ito ang pasukan. Hindi niya kailangang manatili doon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papunta sa summit. Sa isang hakbang, lumitaw siya ng 100 metro ang layo. Sa ilang hakbang,
Lumitaw siya sa kalagitnaan ng bundok. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa tuktok. Hindi rin mabagal si Tapio, na sumusunod sa likuran ni James. Ang tuktok ng bundok ay may patag na lupain. Ang lupa ay ganap na hubad. Tumingin sa paligid ng tigang na tanawin. Tanong ni James, may pasukan ba rito? Ibinagsak ni Tapio ang sarili sa lupa at sinabing, talagang nandito na. Maghintay tayo dito saglit. Malamang hindi pa dumarating ang Blithies. Maniwala ka muna sa ngayon. Umupo na rin si James. Mahigit 1 oras silang nakaupo. Makalipas ang 1 oras, nakarating na rin sa wakas ng ilang tao sa summit. Sila ay isang grupo ng mga tao na nakasuot ng suit. Mayroong kahit ilang matatanda sa kanila. Ang mga matatanda ay may dalang ilang mga sinaunang kagamitan. Ang pinuno ng grupo ay ang patriarch ng pamilyang Blythe, si Donovan Blythe. Ilang araw nang nandito si Donovan kasama ang kanyang mga tao. Sa sandaling iyon, patuloy silang nagsusuri sa lugar. Patriarch, nandito na, nandito na. Tuwang-tuwa ang isang elder, na may hawak na geomantic compass. Gayunpaman, hindi tumugon si Donovan. Dahil nakita niya ang 2 tao na nakaupo sa kanilang mga bato sa unahan. Hindi niya nakilala ang isa sa kanila. Ngunit kilala niya ang isa pa. Nakita ni Tapio si Donovan at nagpakita rin ng iba. Tumingin siya kay James at sinabing, hindi ako nagkamali, di ba? Ang pasukan ay nasa tuktok ng bundok na ito. Napasulyap si James kay Tapio. Si Donovan ang may floor plan ng mga bitag. Ngunit kailangan niyang dumaan sa maraming problema upang mahanap ang tuktok ng bundok. Paano nalaman ni Tapio na ang pasukan ay nasa tuktok ng bundok? Sa sandaling ito, lumakad si Donovan. James, bakit ka nandito? Tumingin din si James kay Donovan at nagtanong, bakit ka nandito? Nakangiting sabi ni Donovan, kamakailan lang ay nahumaling ako sa arkeolohiya. At medyo naiinip na ako. Kaya, naglalakbay ako kasama ang ilang mga tao. Talaga, isang matamis na ngiti ang ibinigay ni James at sinabing, hindi ka talaga naglilibot, Donovan. Ang totoo ay gusto mong pumasok sa mausoleum ni King Quavon. Di ba, Donovan? Ang lakas ng loob mo. Ang King Quavon's Mausoleum ay isang National Heritage Conservation Center. Ngunit sinusubukan mo itong salakayin. Saglit na natigilan si Donovan habang nakangiting sinabing, James, nag-o-overthink ka. Nandito lang ako para tingnan. May ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang ulo, sinusumpa niya ang buong angkan ni James. Damn it, James, bakit siya nandito? Di kaya'y partikular na siyang pumunta para pigilan ako dahil alam niyang gusto kong pumasok sa mausoleum ni King Quavon. Hindi, kailangan ko siyang alisin. Matapos ang mga pag-iisip na ito, lumakad siya ng may ngiti sa kanyang mukha. James, ang ibig kong sabihin, Emperor, hindi naman iyon ang intensyon ko. Kamakailan ay naging interesado ako sa arkeolohiya. Kaya kasalukuyang naglalakbay lang ako. Iniisip ko rin na pumunta sa Mount White. Narinig ko na ang nakabaon sa ilalim ng Mount White ay isang sinaunang guho. Nagsimula siyang gumawa ng mga kwento. O talaga, interesado din ako. Sabay na tayo. Tumingin si James kay Donovan na may malawak na ngiti. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Donovan. Marami ka sa plato mo. Emperor. Malapit na ang eleksyon. Bakit ka gumagala ng walang patutunguhan kung dapat ay binabantayan mo ang kabisera? Dumilim ang mukha ni James. At sinabi niyang, huwag mo akong paglaruan, Donovan. Kung gusto mong pumasok ngayon sa mausoleum ni King Quavon, kailangan mo akong isama. Kung hindi, hindi ka papasok. Seryoso ang ekspresyon ni Donovan. Patuloy ni James. Ang pinagmula ng pamilyang Blythe ay kumalat na sa buong mundo. Dapat mong gawin ang iyong desisyon ng mabilis. Kung maghihintay ka pa, darating ang iba.
Sabay-sabay tayong papasok sa mausoleum ni King Quavon. At hindi mo makukuha ang iyong bahagi ng mga goodies. Ano? Alam ng lahat ang tungkol dito. Natigilan si Donovan. Tanging ang panloob na bilog ng pamilya Blythe ang nakakaalam ng sikretong ito. Paano nalaman ng lahat ang tungkol dito? Ilang sandali pa ay napatulala siya. Oo, alam ng lahat. Nakangiting sabi ni James. Isasama mo ba ako o hindi? Nasa sayo ang desisyon. James, itigil mo na ang pang-osar sa akin. Matapos mahuli sa kawalan, nabawi ni Donovan ang kanyang kalmado at sinabing, walang paraan na isasama kita. Hindi naman big deal kung hindi lang ako pupunta. Alam ni Donovan na kung sasama si James sa kanya, hindi niya makukuha ang kanyang bahagi ng mga samsam. Wala siyang laban kay James. Kabanata 1640. Bakit hinayaan ni Donovan si James na sumama? Kahit bugbugin pa siya, hindi siya papayag. Hindi ka ba papasok sa loob? James said with a huge smile on his face. That would be ideal. Ibigay mo sa akin ang floor plan ng mga traps. Kung gayon, mag-isa akong pupunta. Habang sinasabi niya iyon ay lumapit siya kay Donovan. Bahagyang napaatras si Donovan. Whoosh! Mabilis na hinugot ng mga miyembro ng pamilya Blythe ang kanilang mga espada. Sa sandaling hinugot nila ang kanilang mga espada, na parang multo. Umikot si James sa paligid ng grupo sa isang iglap. Wala pang 3 segundo, bumalik na siya sa dati niyang pwesto. Sa likod ni Donovan, 100 miyembro ng pamilya ng Blythe ang natamaan sa kanilang mga acupoints. Na-freeze sila sa pwesto. Hindi makakagawa. Malungkot ang ekspresyon ni Donovan. Alam niyang napakalakas ni James. Sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng kapangyarihan ng Grand Patriarch na naipon niya sa kanyang buhay. Hindi siya kalaban ni James. Inabot ni James ang kamay niya. Ibigay mo. Huwag mo akong gawing espada. Kung bubunot ko ang aking espada, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Si Donovan ay mukhang miserable. Naisip niya na kapag nakuha na niya ang kapangyarihan ng Grand Patriarch, magagawa niyang kumilos ng may pagmamalaki sa sinaunang martial arts world. Wala siyang ideya na matatalo pa rin siya. Kahit ibigay ko sa iyo. James, hindi mo naiintindihan ang magic circle. Hindi ka makakapasok. Mas maganda kung ihahatid na lang kita doon. Sa huli, sumuko si Donovan. Alam niya kung susubukan ni James na kunin ang kanyang floor plan sa pamamagitan ng puwersa. Wala siyang kapangyarihang itanggol ito. Matapos ang kanyang mga salita, ngumiti si James at sumenyas na magpatuloy siya. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng panahon. Magsimula na tayo. Tumalikod si Donovan at naglakad papunta sa mga miyembro ng kanyang pamilya, na nagbabalak na umalis sa kanilang mga acupoints. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya magawa. Lumingon siya para tingnan si James at nagmakaawa. Kung hindi mo tatanggapin ang acupoints ng mga miyembro ng pamilya ko, paano tayo magpapatuloy? Hehe, humalaklak si James. Pagkatapos ay mabilis niyang binuksan ang mga acupoints ng mga miyembro ng pamilya Blythe. Matapos ma-unsealed ang kanilang mga acupoints, maaari silang lumipat sa paligid. Iniutos ni Donovan, walang karagdagang abala, simulan na nating hanapin ang pasukan ngayon. Oo, agad na nagsimulang magtrabaho ang mga miyembro ng pamilya Blythe. May mga chart, mapa, at compass sa kanilang mga kamay. Nagsimula silang maging abala sa tuktok ng bundok. Tumabi si James at pinagmasdan sila saglit. Ang mga miyembro ng pamilya Blythe ay nag-uusap sa patahimik na tono. May mga bulong ng southeast, northwest, northeast, at dead end. Ito ay isang gulo, at hindi niya ito maintindihan. Ngunit hindi rin siya nakakaramdam ng pagkabalisa. Sa halip, pinagmamasdan lang niya ang mga ito ng may pagtitiis. Umupo siya sa tabi ni Tapio. Sumulyap kay Tapio, na mukhang walang pakialam.
At nagtanong, mahahanap ba talaga nila ang pasukan? Sa tingin ko, walang gana ang sagot ni Tapio. Gayunpaman, sa sandaling ito, nahanap na. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa malayo. Nakayuko ang isang matanda, may hawak na geomantic compass. Dali-dali niyang inalis ang alikabok sa lupa at lumitaw ang isang slab ng bato. Patriarch, ang aming survey ay nagpapakita na ito ay narito. Nang marinig iyon, mabilis na lumapit si Donovan. Nagmamadali ding tumayo sina James at Tapio at naglakad. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng stone slab. Paano natin ito bubuksan? Tanong ni Donovan. Sinabi ng matanda na may hawak ng geomantic compass. Ito ay isang nakatagong pasukan. Dapat mayroong ilang magagawa. Alisin ang alikabok at ilan sa mga graba mula sa lupa sa malapit. Nang marinig iyon ng mga miyembro ng pamilya Blythe, agad silang pumasok sa trabaho. Inalis nila ang ilang bato, puti, at alikabok sa lupa. Ilang sandali pa, isang lugar na kasing laki ng basketball court ang nakita. Ang lahat ng mga bato sa bukas na lugar na ito ay berde. At ang bawat slab ng bato ay may parehong laki. Tiningnan ng matanda ang mga slab ng bato sa lupa at nagsimulang magnilay-nilay. Maya-maya, naglakad siya papunta sa isang slab sa isang tabi at tinapakan iyon. Bumagsak ito sa lupa sa isang iglap. Habang nakikita niya itong nangyayari, natuwa si James. Sinulyapan niya si Tapio at sinabing, mukhang promising ito.